Samantala, kinasuhan na po ang 14 na suspect sa pagpatay kay Julio Servando, ang estudyante ng De La Salle College of St. Benilde na biktima umano ng hazing. Karamihan sa mga nakasuhan, mga miyembro ng Tau Gamma Fraternity at nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. 6 na buwan matapos ang sinapit ng sophomore Benilde student na si Julio Servando sa kamay ng mga kabrad sa isang frat house sa Makati, kanina kinasuhan na ng DOJ ng paglabag sa Republic Act 8049 o Anti-Hazing Law sa Makati RTC ang 14 na suspect, karamihan mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Sabi ng DOJ panel, kumbinsido sila sa naging pahayag ng mga nakaligtas na neophyte na nakasama mismo ni Servando sa initiation rites. Kabilang sa kinasuhan si Cody Errol Morales, ang Lord Grand Triskelion of Fraternity Head ng Tau Gamma Phi. Gayon din si Esmerson Nathaniel Calupas na siya umanong Master Initiator at sina Kurt Almazan at John Kevin Navoa na kasama di umano sa hazing. Sabit din sina Daniel Paul Bautista alias Pope Bautista at Eleazar Pablico alias Trex Garcia na kasama sa nagtungo sa One Archer's Place kung saan nawala na ng malay si Servando matapos ang hazing. 4 sa mga kinasuhan, sina Navoa, Pablico, Calupas at si Hans Kilian Tatlonghari, nakaalis na ng bansa. Lusot naman sa kaso ang 6 na suspect kabilang ang caretaker ng frat house kung saan nangyari ang hazing na si Jemar Pajarito at isa pang suspect na sumuko rin noon sa NBI na si Luis Solomon Arevalo, pati na sina Teresa Dayanghirang at Alisa Valbuena. Ayon sa DOJ panel, hindi raw napatunayang alam ni Pajarito ang planong hazing ng gabing iyon kahit siya pa ang caretaker ng frat house. Bagamat sa ilalim ng anti-hazing law, maaaring managot ang sino man kahit na naroon lang siya sa pinangyarihan ng hazing, sabi ng DOJ panel, butas daw ito. Hindi naman daw kasi agad-agad masasabi na direktang may alam ang individual sa hazing dahil lang naroon siya, kaya't inabswelto nila sina Dayanghirang at Valbuena. Sa isang text message, nagpaabot ng pasasalamat si Ginoong Aurelio ama ni Julio sa resulta ng investigasyon. Sana raw maaresto na ang mga ibang kinasuhan. Ayon naman sa De La Salle College of St. Benilde, gagalangin nila ang proseso ng batas at makikipagtulungan sa otoridad para makamit ang hustisya. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.